Hindi siya naawa sa'yo, tsaka sa anak niyo. Kailan ba nagsimula yung sakit mo? Sabi mo, anong naramdaman mo nung iniwan niya kayo? Hindi ka nag-react? Hindi mo sinabihan yung asawa mo? Hindi po, inaway ko lang po yung babae. Mm-mm. Anong sabi ng asawa mo nung inaway mo yung babae? Wala po, mas kinampihan niya po yung babae. Ay, mas kinampihan pa niya yung asawa mo. Ay, kinampihan pa niya yung babae kaysa sa'yo. Napakasakit naman nun, no? Ito kami sa bundok ng Isla Verde. 7 oras na kami naglalakad. Naubos na yung mga dala namin tubig. Gusto kong akyatin tong buko. Kaya lang baka may magalit. Pwede kaya? Ha? Ha? Pwede akyatin? Kaya yan. Kaya lang wala pang masarap na sabaw. Tara, mamaya na lang. Ay, si Kuya Rab. Videoan mo si Kuya Rab. Mga kababayan, si Kuya Rab, ang layo pa. Hoy, bilisan mo! Yung isang cameraman natin, mga kababayan. Wala na yan na videoan na naglalakad kasi nauhuli. Kung mabagal, mabilis lang kayo. Ha? Hindi ako mabagal, mabilis lang kayo. Anong hindi ka mabagal, mabilis lang kami? Anong pagkakaiba nun? Ganun din. Tara. Kasi mga kababayan, may nagsabi doon sa baba ng bundok na may nanay dito na nangailangan ng tulong. So sana mahanap namin. Pero tinuro naman nila mga kababayan na dito daw ang bahay. Magtanong daw ako sa may malaking bahay. Pero kanina pa kami naglalakad. Walang malaking bahay. Oo. Yung kapitbahay na sinasabi nila, 7 bundok ang pagitan. Ay, ito, may bahay na. Ito. Siguro naman pag may bahay-bahay, dito na tayo makakahingi ng buko. Kababayan, oh, ang daming panggata ng nyug. Oh. 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 Ipunin natin. Ang daming nyug nagkandalaglagan, oh. Tabi-tabi po. Tao po. Tao po. Nay, magandang hapon. Kumusta po kayo? Ay, ito po, malaking tawanan yun. Oh. May hinahanap kaming tao. Sino ba? Hindi, iba. Sino, ano pong pangalan? Dilyason. Yung may ano. Yung may ano. Bukol-bukol daw yung katawan. Bakit po? Gagamutin namin. Michelle! Bebe! Halika, ikaw ang hinahanap. Ayun pa. Ikaw na yung may mga bukol-bukol daw. Huh? Eh, tingnan nga tayo mga ano mo sa katawan. Nay, magandang hapon po. Kayo po si Nanay Lily. Hindi po, ako po nanay niya. Ay, Nanay Lily, oh. Sabi nila, Nanay Lily. Pero, ano pangalan niyo, Nay? Lisel. Lisel. Ilang taon po kayo? 32 po. 32. Oh. Kami po, ako po si Daddy Frankie. Kaibigan niyo po. Saan po ang bahay niyo, Nay? Dito po. Yan po. Pwede ba tayong magkausap? Pwede ba tumuloy? Sige. Yan. May buko juice ba dyan? Wala. Ha? Wala sir, kukuha kita. Oh, ganon. Napakabait talaga sa probinsya, mga kababayan.
Masok po. Pwede? Sige po, pasok po sila. Huwag na pumayos niya ang sapat. Okay lang po. Ito bahay niyo, Nay. Opo. Okay. Saan tayo pwede mag-usap, Nay? Dito lang po. Sana sahig nyo. Wala po tayo ka, lupa. Ay, walang sahig. Nay. Lupa yan. Pa. Sorry. Upo ka, Nay. Nanay Lisel. Opo. Nay, pwedeng idikit mo to sa'yo? Yung ganyan lang, pisilin mo lang para mag-clip. Nay, ilang taon na po kayo? 32. Ha? 32. Makulit ako, no? Pasensya ka na. Huwag kang kabahan, Opo. Kami po hindi masamang tao, mga kaibigan kami. Galing po kami ng Pangasinan. At galing kami dyan sa baba ng bundok. Na sabi nga po Nanay Lily Asul, which is kayo pala yung totoong itinuturo sa amin. Lisel, may anak po ba kayo? Dalawa po. Okay. Ilang taon na yung anak niyo? Ano po? Magka-7 po tsaka nanay. Magsi-7. Nag-aaral naman sila. Opo, kakagraduate lang po kahapon ng kinder ng bulsa. Very good. Kagagraduate lang ng kinder. Kahapon po. Moving up. Saan nag-aaral? Yan po sa sa Chokalayaan po. Malayo dito. Dinaanan niyo po papunta rito. Parang ang layo na nilakad na papunta rito. Ay, nagdakad lang po kayo. Ha? Nagdakad lang kayo? Opo. 7 oras kami naglakad. Ang layo pala. Muntik na kami mag-akyat ng buko kasi nauhaw na kami. So, kumusta naman ang buhay dito, Nay? Okay naman. Anong hanap buhay niyo po rito? Wala. Dito lang po sa bahay. Dito lang sa bahay? Paano kayo nabubuhay? Yung nanay ko po tsaka kapatid. Anong hanap buhay ng nanay niyo? Ano po yan barangay health worker tsaka nagtitinda po. Nagtitinda. Ang asawa niyo, anong hanap buhay? Hiwalay na po kami. Ay, bakit naman? Nagsumama po sa iba. Ay, bakit siya sumama sa iba? Gaano ba kayo katagal nagsasama? Ano lang, Ha? 3 years lang po kami nagsama. 3 years. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon kayo ng 2 anak. Opo. Kumusta naman yung 3 taon na yung pagsasama? Okay naman po, mabait. Okay, masaya. And then, bakit kanya iniwan? Isabi mo masaya. Siguro po natukso. Hindi ba kayo nag-usap bago umalis? Hindi po. Kasal ba kayo? Hindi po. Ay, hindi. Pero kahit na, hindi mo ba pinaglaban yung karapatan mo kasi may anak na kayo? Paano kayo mag-iina ngayon? Ay, wala na yung asawa mo. Paano yung kabuhayan, kinabukasan ng mga anak mo? Hindi ba siya nag-isip or nag-worry yung asawa mo? Yung iniwan niya kayo, paano yung mga bata? Hindi po. Hindi? Bakit? Mas pinili niya po yung yung babae niya. Mas pinili niya yung babae niya. Hindi niya pinili yung kinabukasan ng mga bata. Hindi siya naawa sa'yo at saka sa anak niyo. Nakaawa naman yung mga bata pag ganun, no? Kailan ba nagsimula yung sakit mo? Matagal na po. Siguro po mga elementary po ako. Meron na po itong tumutubang konti. Matay po. So bago kayo magkaanak, bago kayo magsama, ganyan na yung balat mo. Opo, meron na po. Hindi nyo napacheck up yan? Napacheck up po kasi hindi na po kami nakabalik. Ano sabi ng doktor? Hindi na po namin nabalikan sa Hindi na nasabi yung ano. So, Quezon City po, sa Project 4. Quezon City. Sa kahirapan, kaya hindi na kayo nakabalik. Hindi mo ba kinausap yung asawa mo para bumalik siya sa'yo? Hindi na po. Hindi mo ipinaglaban? Anong sinabi mo? Anong naramdaman mo nung iniwan niya kayo?
Masakit. Ha? Masakit. Masakit. Ramdam kita, ate. Dahil magulang din ako. Kagaya mo, iniisip ko rin yung future ng mga anak ko. Hindi na kayo, wala kayong usapan bago siya umalis? Wala po. Paano nangyari? Pwede ba ikwento mo sa akin yung nangyari? Paano niya ginawa? No? Bigla na lang nawala or what? Paano nangyari? Hindi kasi pandito po ako nun sa amin. Tapos Oo. siya po sa kanila po sa Mayhay. Oo. Tapos may katrabaho po siyang babae sa halamanan. Eh, balo rin po yung babae, tapos may anak din. Eh, siguro po nagkaano sila. Oh, mas pinili pa niya yung balo na ano kaysa sa'yo, na may anak kayo. Opo. Hindi mo na siya kinausap, basta-basta na lang nawala or Eh, kinuha dati ka po, napunta yun dito kahit, may babae na siya. Mm-mm. Kaso yun, bigla, utay-utay na pong dito siya nagparang napunta. May anak na sila ngayon. Meron po, dalawa. Meron na rin. Di bali sana kung tinutulungan niyo yung mga anak niyo. Kahit papano, responsibilidad pa rin niya yun. Minsan lang po nagbibigay. Minsan. Ano po. Ate, ako si Daddy Frankie. Mga charity vlogger po kami. May video kami dyan. I-upload namin to. Okay lang? Sige po. Okay. At huwag kang mailang sa amin, no? So kami gumagawa ng paraan paano makatulong sa mga kababayan natin. Yung pinaka-reason na natuntun namin ang buhay mo dahil ay natuntun namin yung bahay mo at ikaw yung kanila nga sinasabi para ilapit kay Daddy Frankie. Gaano kahirap yung pinagdadaanan niyo po ngayon? Mahirap po kasi po minsan, walang baon yung anak ko. Walang? Walang pambaon pag makapasok sa school. Mm-mm. Binibigyan po ako ng nanay ko, hindi kaya ng mga kapatid ko. Mga kapatid mo tumutulong. Opo. Paanong ginagawa mo pag humingi ng baon yung anak mo tapos wala kang maibigay? Hirap. Binibigyan po ako ng mga kapatid ko. Anong nararamdaman mo pagka ganun? Na bilang isang ina, hindi mo maibigay yung pangailangan ng anak mo. Nasakit po kasi hindi ko maibigay ang gusto nila. Buti na lang, nandiyan ang mga kapatid mong mapagmahal at nanay mo. Laban lang. Opo. Pagsikapin mo lang, kakayanin mo. Hindi ka, nagtatrabaho sa iba, naghanap ng trabaho. Hindi. Bagay, mahirap maghanap ng trabaho sa ganyang sitwasyon, no? Opo. Ganun nga po iniisip ko eh. Ha? Ganun nga po iniisip ko. So, nagiging taong bahay ka na lang. So, gaano na kayo nakatagal nakatira dito? Nakatagal na po. Ito talaga yung bahay niyo. Dati po doon, maliit lang. Oo. Tapos ito, Dito na sa malaki ngayon. Ito yung tinatawag nilang malaki, mga kababayan. Pero para sa atin, napakaliit. No? Tapos dito lang. Lupa lang, mga kababayan. Mga sako lang yung sahig nila. Ay espansapin. Tapos anong lugar to na bundok-bundok? ano po, nakalimutan na may anak siya sa akin na dalawa. Kasi po, ang priority niya lang po yung dalawang anak ko. Ay, priority niya yung dalawang anak niya doon. Nakalimutan niya yung anak niya dito. Opo. Sabihin mo, sige, ano gusto mong sabihin sa kanya? Mapapanood niya. Tapos pag hindi kami manghihingi sa kanya, hindi rin siya magbibigay. Mm. Ano ba trabaho niya? Hindi ko po, para pong sa ano lang po, Hindi mo alam. naghahalaman lang din po. Hmm? Naghahalaman. Nagtatanim ng halaman. Pero Opo. ano't ano man ang trabaho niya or what, gaano kalaki, importante, i-share niya rin yung mga anak niya, di ba? Hindi sa laki or what. Yung maiparamdam lang niya yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak.
Sana naman huwag mong kalimutan yung anak mo dito sa akin na dalawa. Kahit paano sa nabigyan mo siya kahit unti-unti. So, wala rin naman kami ibang pinagbukunan. Sige ate, ilabas mo yung nararamdaman mo. Ilabas mo yung galit mo para hindi masakit sa dibdib. Eh, pagmura ka kayo. Wala na po yun. Ha? Hindi mo kaya? Matagal na po wala akong galit. Ha? Matagal na po. Matagal na yung Nawala yung galit ko sa kanya. naubos na yung galit mo. Naubos na po yung pasensya ko eh. Ha? Naubos na rin yung pasensya ko. Naubos na rin yung pasensya mo. Pero nung bago pa lang kayo, galit na galit ka. Ito po bago. So, ibig sabihin, ipinaglaban mo rin. Hindi po, nung bago pa lang po kami naghiwalay. Oo. Galit na galit po talaga ako sa kanya. Ano sinabi mo sa kanya nung time na yun? Nagtalo din kayo? Hindi po, wala po kami pagtatalo. Hmm. Sige ate. Basta sinabi ko lang po sa kanya, kung siya yung pinili mo, di bahala ka. Mm-mm. Kanya lang po sinabi ko sa kanya. Hinayaan mo lang? Opo, di ba? Kasi po, inuuwi niya rin po yung babae doon sa bahay namin. Ano, inuwi niya yung Yung babae sa bahay namin. sa bahay ninyo mismo? Hindi pa kayo naghihiwalay? Nung time na yun, inuwi niya yung kabit niya sa bahay niyo? Opo. Paano yun? Doon siya matutulog? Hindi po, may kabilang, opo, doon po sa kabilang kwarto siya natulog. Doon sa kwarto ng kapatid niya. Ah, okay. So, anong naramdaman mo nung inuwi ng asawa mo yung babae niya sa bahay niyo? Sa akin, Masakit. Siyempre. Ba't naman nagawa ng asawa mo yun na ng babae na inuwi pa niya doon sa bahay niyo? Pero nung inuwi niya, alam mo na babae niya yun. opo, kasi sinabi po sa akin ng mga tita niya eh. Nagsumbong na yung mga tita niya. Opo. So, anong ginawa mo? Inuwi ng asawa mo yung babae niya? Hindi ka nag-react? Hindi mo sinabihan yung asawa mo? Hindi po, inaway ko lang po yung babae. Mm-mm. Anong sabi ng asawa mo nung inaway mo yung babae? Wala po, mas kinampihan niya po yung babae. Ay, mas kinampihan pa niya yung asawa mo. Ay, kinampihan pa niya yung babae kaysa sa'yo. Opo. Napakasakit naman nun, no? Sige na may kasabihan tayo na ang taong inaapi, ang taong dinadaya ay siyang itinataas ng Panginoon. No? Huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Bata ka pa naman. No? Lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose or may plan si God. Hindi porkit nawala sa atin tong tao na to, ibig sabihin ay kabiguan na, hindi. May mga dahilan minsan na kaya nawawala tong tao na to dahil hindi siya nakakabuti para sa atin. Gaya na lang ng ginawa niya sa'yo. Panluloko. Biruin mo, sa bahay mo pa niya inuwi, bahay niyo pa inuwi. No? Hindi kasi gawain ng matinong tao yun. So, ipasa Diyos mo na lang ang lahat. No? May plano pa si God sa atin. Siya lang nakaalam. Huwag lang natin madali ng panahon, hintayin natin yung tamang oras.
Basta magsikap lang tayo. Focus ka sa mga anak mo, no? Okay? Ako si Daddy Frankie, may bibigay akong tulong sa'yo. Sana makatulong para sa pag-aaral ng mga anak mo, no? Okay? Ate, yung kamay mo, ate. Bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong masasabi mo, ate? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito. Maraming salamat. Sana maalagaan mo maayos yung mga anak mo. No? Okay ka lang? Kaya pa? Opo. Kayang-kaya, no? Laban lang. Basta magpipray ka lang parati. Opo, lagi. Ay, mga kababayan, mga kabarangay, no? Napakasakit kasi sa kalooban. Kaya hindi makapagsalita halos si nanay dahil sa nangyari sa kanyang buhay na mismong karibal niya ay inuwi ng kanyang asawa sa sarili nilang tahanan. At mas siya pa yung inaway ng kanyang asawa. No? At naiwan na lang sa kanya yung dalawang bata. Okay? So, laban lang, te. Yan, ate, maraming mga kapanood sa atin, mga kababayan natin. Baka sakali may maiabot silang tulong sa'yo. Gusto mong manawagan. May gusto kong sabihin sa mga followers ni Daddy Frankie. Sige, ate, bigyan kita ng chance para sabihin yung nararamdaman mo. Okay ka lang, te? May sasabihin ka sa mga viewers natin? Anong mensahe mo sa kanila? Baka may kahilingan ka o gusto kang hilingin. Nagpapasalamat lang po ako sa mga followers. Mhm. Kasi binigyan niyo po ako ng tulong. Malaking bagay na po ito para sa mga anak ko. Mhm. Okay. Anong unang-una mong bibilin sa 5,000? Ano po? Ha? Bigas po, tsaka manggatas ng anak ko. Sige, ate, ha? Kami ay hindi na masyadong magtatagal. Salamat ako nakarating ako dito sa inyong lugar. Nawa, loobin ng Panginoon na makabalik muli ang Team Daddy Frankie dito. Mga kababayan, mga kabarangay, gaya na aking sinabi, bundok-bundok na po ito at maghahapon na. Alas 5 na po, 5:30. Kailangan na rin namin bumalik, pakagabihin kami, hindi namin masyadong kabisado ang lugar na ito. Pero gustong bumalik ng Team Daddy Frankie dito para mas makapag-abot pa tayo ng tulong dahil maraming bahay pala dito na mahihirap ang kanilang kalagayan. No? So mga kababayan, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. At maglalambing po ako sa inyo mga kababayan kung sakali po nandito ka pa or nanonood ka ngayon sa video ito, paki-share po at i-comment mo rin kung saan ka naroon para malaman ni Daddy Frankie kung hanggang saan umaabot ang video natin ito. Maraming salamat po, Daddy Frankie po. Pangasinan, anak ng Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Ate, paalam na po. Paalam ka. Thank you po. Maraming salamat po sa binigay niyo. Tsaka po sa mga followers. Sige, ate. Salamat. Kunin ko lang yung mic, ate. Thank you.